Talagpas. Sige, Ricky na. Tatlong bundle pa. Okay. Siyempre, dapat dire-diretso ito. Pwede tayo mag-witness. Pel dito, madam. Unang punta natin dito. Merienda tayo. Kung may problema, i-chat lang po kami. Madali lang naman natin. Sinagamit na waterproofing pang negative side. So, ginagamit. Hello, good morning. Good morning po. Ayan, good morning po sa inyong lahat mga boss. So, hindi pa tayo nakalakad itong week na to kasi Lunes hindi ako bumabas. Medyo masakit yung pakiramdam ko. Tapos Martes nag-ocular visit po tayo. More or less kahapon recognition ng isang anak ko. Tapos ngayon Webes. So Webes pa lang po tayo lalakad sa mga project natin. So kahit na hindi naman ako makapagpasyal sa mga project natin, may humahawak po dyan na about project natin, may humahawak po dyan na sa mga gumagawa sa about project natin, may humahawak po. So tayo kapasya-pasya lang po doon, tapos tingnan lang po natin yung project natin doon. So ni-update lang po natin. Siyempre pag namasyal tayo, titingnan rin po natin kung tama yung mga gawa nila. Hanapin natin yung mga mali. So yun lang naman ang titignan natin. Yung mga tama, siyempre okay na yun. Yung mga mali, yun po yung hinahanap natin pag nasa site tayo. Okay, update po tayo dito sa bahay. Okay, dito sa bahay mga boss. So ito na yung pupunta sa Palimbo project. So malapit na pong matapos yan. Tapos ito po yung pupunta sa sa Marawi project. Okay. So iba pa yung sa Romulo. Yung sa Romulo, ayun. Marami pa pong doon gagawin. Halos parang kulang na tong shop natin, parang kulang yung shop natin. Tapos itong tools natin parang kailangan nang i-upgrade para bumilis yung trabaho. So meron yung mga CNC, tapos yung malalaking edge banding pang malakasan talaga, kailang may presyo po siya, medyo may kamahalan. So maganda sana yun. So kailangan natin ulit mag-invest. So mag-ipon-ipon lang. Tapos pwesto, kailangan na rin natin kumuha ng pwesto para mas malaki yung malagyan natin ng mga modular, yung mga natapos. Medyo maliit na yung pwesto dito sa bahay. So tara, punta tayo sa Mapandan project. So na-update na po natin yon nung nakaraang week. Pero ngayon kailangan po natin punta doon kasi yung kulay ay may ituturo po tayo. So mag-aspe po sila doon dito sa may dito sa may garahe, tsaka doon sa may terrace. Kailangan nating haspean. So hindi pa sila nakapag-haspe yung mga nandun, kaya kailangan natin turuan. So madali lang naman yun. So tara, punta tayo. A few moments later. Okay, dito na tayo sa Mapandan project. So dito pinapinturan ko muna yung banda rito. So ano po yan, dapat ang pupunta po dyan yung WPC. So habang wala pa yung WPC, pinapinturahan ko na para magkaroon sila ng protection. So pwede namang ilagay yung WPC kahit may pintura na. So ganun din doon sa kabilang lalagyan ng accent. So pinalagyan ko muna ng pintura, pinapahiran ko muna. So bago tayo
Pinaperan ko muna ng pintura kasi hindi pa kasi ilalagay yung WPC, so unahin pa yata yung sa loob. Mga yan, yung mga glass, tapos yung ilaw. So yung ilaw unahin nila. So pwede namang ilagay yung pagkatapos natin magpintura yung WPC cladding. So mas mahal nga pala yung WPC dito sa labas kung ikukumpara mo dun sa pang interior. So dalawa po kasi yan. Yung sa loob PVC floated panel. So dito naman WPC. So ano siya, pang interior naman yun, ay pang exterior naman yun. Mas mahal po siya kung ikukumpara mo dun sa floated panel sa loob. Wood, ano ba yun? WPC wood, wood panel composite, kaya ang tawag dun sa double meaning niya. So ito yung pipinturan muna natin habang wala yung WPC. So pwede naman ganun. So dito punta po tayo dito. So ito makikita nyo may kulay yellow. So gagawa po tayo ng ano yan, maghahaspi po tayo. So ganun po yung gagawin natin, kaya kulay yellow yan. So ang base po kasi niyan yellow talaga pag maghahaspi ka. Tapos ayun, pati doon sa kabila. So parang magiging ganito po siya pag natapos. Ayan, yan, yung haspi na yan, yung spandrel natin. So yun ang ituturo natin ngayon dito. Ayan, so dito naglalagay na rin po sila ng salamin. Si ano po yata ang nagano dito, ewan ko kung sino. Kung si Sir Romel. Sino malalagkas tati Glaser at Itawa? Jackson. Jackson. Si Jackson, kaya lang di ko kilala. Jackson. So yun ang naglagay ng salamin dito. Akala ko si Sir Romel ay papas ko sana sa screen. So ito sana yung malalagyan ng WPC, tapos ito, tapos dun sa kabila yung tinuro ko kanina. So habang wala pa po yun, so pinturan muna natin para may protection. Okay, so yan po yung hangin natin, acry color ng Davis. So tulad yung red, tapos yung isa burn sienna. So acry color din po siya, burn sienna, acry color, burn sienna. Tapos yung kinahid natin dito, cheesy yellow ng Davis. So elastomeric mo naman po yun. So base lang naman po yan. So pagalin lang natin ito tsaka yan para magka-ano tayo ng haspe. Tapos pagkatapos mahaspe yan, kinabukasan ipahidan na po natin ng emulsion para kumintab ng konti. So mas marami kang ilalagay ng emulsion, mas makintab. So dito gagawin natin yung ano lang, hindi masyadong makintab. So yan ang haspe natin mga boss. So kung ano lang yan, yung basahan lang. Akin na yung basahan, sandali. Pa-testing natin. Akin na yung basahan, sandali. Wala ka lang. Wala na yan. So ganito lang yung ginawa natin dyan. So pwede namang i-resin yan. Walang gas. Wala mga pag natuyo na, so pwede natin patungan. Mas maraming patong, mas maraming ano, mas madag po siya. Ayan siya. Okay, so babalikan na lang po natin ito sa susunod na araw. Ayan o. Haspe na po tayo. Haspe. So dodoblein pa po yung mga boss.
Di pantay na pantay na. Pantay na pantay pati yung pintura. Ayos. Okay. Okay na. Sige sir. Tarat pa. Sige Ricky na. Gandaan mo ah. Yung kasing gwapo mo. Okay. So ayan, nag-retouch tayo doon. So makukubaran naman ng WPC yan. So para maganda pa rin kahit na makukubaran, i-retouch na natin. So WPC, tapos doon sa side doon. So tara na. Okay, so ayan, dito na po tayo sa Villa Leticia, Matatalaib, Tarlac. So yung project po natin dito ay ceiling. So ceiling lang po mga boss. So update po natin kung ano mga natapos. So kuha lang po sila ng materyales dito. So pabili po tayo mamaya. Diyan kay Ma'am Christy. Kay Ma'am Christy. Dito sa ginagawang bahay. Sige po. Salamat sir. Sige po, sige. Okay, dito na tayo. Ayun oh. Natangkita na rito yung ano, design. Ayun oh. Ganda. Ganda nito pag natapos. Ito natapos na po nila to. Ito sa kabila. Ito PVC po ito. PVC ceiling. Pati dito PVC ceiling din. Tapos doon sa garahe. So ito pa yung unang ginawa nila sa may garahe. Yan. Ito yung unang ginawa. Tapos ito. Bali sa taas na po tayo. So dito takip na lang dito. Ano alam ninyo? Ano alam niyo? Wala. Doon sa taas. Andiyan si Sir. Wala dun eh. Doon na. So ito yung isang design. Ayan, naka-shadow line po siya rito. So wala na pong cornisa to. So bali mamasilyan na lang po natin yung mga gilid niya. Tapos ito yung sa may kwarto. So tatlong cove design ginawa natin dito. Okay, so dito naman tayo sa room 1. Cove design din. So pwede na rin po tayo magtagay dito. Tingnan natin dito. So dito nagpe-frame na po sila. So ilang paring pakulang? Mga tatlong bundle pa rin para sa taas na lang. Tatlong bundle pa? Oo, sa taas. O baka magsumobra, mahirap mag-pull out. Mga sa taas pa rin. Sige. Sibiting ko lang mamaya pa rin. Sibiting ko. Sige. Ano mo? Kasi pag mag-pull out tayo, mahirapan tayo. Malayo pa naman. So tatlong bundle pa na metal paring yung kulang. So marami kasing design ito. So dito, ayan, makikita nyo medyo tumaas po tayo rito. So may beam po dati dito, pinatanggal na ni ma'am para maka-access, mas madaling maka-access sa roof deck. So tara. So hindi na lang nalagyan ng metal frame dito. Ito na lang. Itong sa may laundry area. So laundry area po kasi ito. So
So nasa taas pa yung laundry area nila. Tapos ito po yung sinasabi kong storage. So malong-long din tong storage natin. Ano. So top design din yung gagawin natin dito. Pero gypsum board po siya, lahat gypsum board. Dito naman single drop, tapos dun sa taas niya ay PVC ceiling. So yun po yung gagawin natin dito. So dito nagtatiles na po sila. Oh, inintay ko na lang si Sir Christian kasi buka tayo ng budget. Matagal-tagal na po na hindi tayo nakakuha ng budget dito. So wala na rin akong budget. So pwede ko sanang gamitin yung ibang budget. Kaya lang baka doon naman ang ma-short. So nakahila na rin ako sa ibang project natin. So kahit ganun pa man, kung kunwari hindi tayo kuha ng budget dito, so okay, siyempre dapat dire-diretso ito. Pwede tayo mag-withdraw sa natin, bangko para madire-diretso na lang ito. Pero sa tingin ko makakakuha naman tayo. Madali naman silang kausap, pati si Lamadam ganun din. Tapos doon sa ibang project natin wala na rin tayong budget, kailangan na rin natin kumuha ng budget. So may ibang gumagawa dito, mga nagpipintura, mga nagtatiles, mga workers na po nila Madam yun, mga nandito, workers na po nila. So ang gagawin lang po natin dito ceiling lang. Siyempre pag nagtanggap tayo ng ceiling, kasama na po yan pati yung masilya. So mamasilya natin 2 beses, so hindi na mahirapan yung mga pintor ni Madam. So bali magre-retouch na lang sila, tapos konting liha. So ganoon na lang po yung gagawin nila. Tapos wala na rin cornisa ito. Siya nga pala mga boss, dito sa project natin, bago po tayo nag-umpisa, nagbigay po ako ng 3D animation. So makikita nyo yan sa FB page natin. So lagay ko na dyan sa screen. Tapos dun sa YouTube channel, makikita nyo rin po yung 3D animation nito sa part 1. Tapos may mga playlist po rin po tayo para dun sa 3D animation, mga before and after. So andun makikita nyo dun sa YouTube channel natin. Okay, so ditong banda pinapatas ko tong metal paring dito para yung pag nag-tile sila, diretso pa rin yung tiles nila hanggang dun sa wall. Kasi pag ganito, siyempre tatabasin nila yan. Pag tinabas nila yung tiles dito, ibig sabihin wala nang tiles doon. So mas maganda pa rin kung malagyan ng tiles. Okay, so ito yung pupuntang PVC sa taas, doon sa laundry. So ito yung CR. Okay na. Ayan o, shoutout kay Ma'am Christy Abohasan. Ayan, lalang gumaganda yung bahay nila. Ganda na. So siya pa yung kausap po natin dito. So bumalik na po siya sa abroad. So sabi ko sa kanya, ako nang bahala sa ceiling niya. Tagagandahin po natin lalo tong bahay niya. So nagtiwala na lang po siya, kami na pong bahala. Okay, so tara na. So nakakuha na rin ako ng budget. So next week ulit kukuha ako rito. So medyo matagal lang kasi pag ganitong may design. So kung flat lang yan, sandali lang matapos yan. Ayan lang kasi nagpapatagal sa natin sa project natin. Tapos sa masilya, yan, siyempre 2 beses tayo magmamasilya. Lahat ng dugtungan niya malalagyan ng fiber tape. So kaya medyo matagal-tagal din. Pero itong mga tropa natin dito, magagaling yung mga yan. So yung si Paribal, 3 taong katumbas niyan pag nagmasilya. So tara.
So may pupuntan pa po tayo. 2,000 years later. Ayan o. Nagkasama natin sa architect yan. Nandito po tayo sa ano lang yung second project. So kukunin na lang po natin yung retention nila, balance. Tapos ano na rin natin yung vlog na rin natin yung kusina kasi walang kuryente noon nung last na nag vlog tayo rito. Ngayon baka may pakita natin, mapailaw natin yung modular kitchen cabinet natin. Hello madam. Good afternoon. Okay. Ada silawan madam. Ipagitag man. Pag silawak man. Madala ito doon, ma'am? Sigurado. Hindi na i-ibon kasi nila. Tapag silawan taman na Jay ko. Cabinet. Cabinet. Sila nila. Yan na silaw natin na. Hindi nga napasilaw hindi. Ay, PLDT madam? Hindi, converge. PLDT mo, internet mo. Ayun no. Internet na PLDT. Oh, yan. May ilaw na. Tingnan natin dito sa malayo. Ganda na. Oh, di ba? Ayos na. So may mga laman na rin. Nabusog yata yung pantry nila. Second ko rin. Nakikita na. Ni Ma'am K. Ayan, shoutout kay Ma'am K. Yung project natin sa Malacampa, Linglingay. So ganito din gusto niya. Yung pantry na sa kanto. Tapos yung rep, ganun din daw. Ito yung utensil mga boss. So hindi na tayo naglagay ng pulot basket dito. Nandun po sa dirty kitchen. Soft close. So ganito yung gusto ni Ma'am K. Ayos, picture ko nga. Ayan ma'am. Ayan o. Merenda po tayo mga boss. Shoutout kay Ma'am Tricia Agustin Las Piñas. Ayan o. Nung unang punta natin dito, merenda tayo. Tapos merenda ulit. Merenda ulit. Okay, so wala na rin daw naglilik dun sa nung last na punta kasi tayo rito, may naglilik dun sa taas. Ngayon okay na. So okay na. So sabi naman namin, kung may problema, i-chat lang po kami. So madali lang naman natin ayusin yan. So nakukulat sa magandang usapan. Ayan, shoutout kay Ma'am Tricia Agustin Las Peñas. Ayan. Maraming salamat po sa tiwala, ma'am. A few moments later. Okay. So ayan, dito naman tayo sa mga boss. Sa Malacampa project. Crossing Malacampa. So dalawa yung project natin na Malacampa ngayon. Crossing Malacampa tsaka sa Purok Linglingay. So ayan no, tanggal po tayo ng gutter. So kailangan nang i-repair. So pwede na rin natin umpisan yung kisame na ito. So ano lang po natin, bili lang muna tayo ng materyales. So nagano na rin yung mga crack. Lagyan natin ng epoxy. Concrete epoxy. Tapos tatanggal na rin yung lababo, yung concrete countertop. Tapos dito, ayun, natanggal na rin yung mga tiles dito.
magre-planning din po tayo rito mga boss. So doon sa hindi pa nakakapanood na ito, yung unang punta natin dito may mga tiles na po to. So tinanggal lang po natin. Tapos may kisame na rin ito, kailangan na rin palitan. So yun. So ang gagawin natin dito, papalitan na rin itong mga pintuan. So dun sa 3D animation, may kita nyo dun yung design nito. Nasa part 1 ng video po natin. Tinanggal na rin yung mga tiles dun sa kabilang banyo. Tara, punta tayo rito sa underground. Oh. Ay, ito yung kabantagay bago na. Abi dahil yung bagay na ako. Makala ko ako pumunta na ako. Kasi ko pagkakapunta na ako. Natanggal na rin dito. So lilinisan pa to mga boss bago tayo mag waterproofing. Ay wala po niya. Ay wala po niya. Wala po niya. Wala po niya. Datang aja ikut-ikut juga. Masuk pakaian apa? Una nata flooringan kanata inti bandara jay. Ay, maglakwang bit Brad. Kami na pa na brand-brand niyo. Pwede na. Brand-brand niyo ito. Kaya nga pa. Makas kasi ito. Nagtutubig ko. Ay, ano ba to? Basa naman. Ewan ko lang kung sa may ito. Ano yan? Medyo nabasa mo. Talaga, ano ata? Wala ako. Brand finishing lang. Pag-inan lang. Tanggal na rin yung ano dito. Yung kisame. So tingnan natin dito sa sa kabilang dito sa side. Ayan o. So natanggal na rin yung gutter doon. Tinanggal na. So replacement na yun. Hindi na repair. Ito yung underground no? So kailangan na may waterproofing waterproofing po yan. Yung sa loob mga boss. Kasi hindi naman na natin mahukay yung nandito para i-waterproofing. So meron po tayong ginagamit na waterproofing pang negative side. So ginagamit po yun sa mga high-rise building, underground. So yun po yung ginagamit nila pang waterproofing. Yung mga nagbaklas so pati spandrel na ito mano na po mapapalitan na. So may kisame na yan dati. So ngayon spandrel yung ilalagay natin. So naka-ready na yung pag ano nila sa spandrel mga boss. Hintay na lang yung materials. Shoutout kay Doc Arvin Villegas. Papagandahin po natin yung project niya. Okay. So yung 3D animation nga pala nito mga boss sa part 1 ng video natin. So pwede nyo pong makita yung interior na ito doon bago natin umpisahan. So approve na po yun. So gagawin na lang natin. Baka next week makapag ano na po tayo, makapag-start na po tayo magkisame rito. Kaya mga boss bali papalitan na rin po natin yung mga electrical wirings nito para sure na sure.
2,000 years later. Okay, so ayan, dito na tayo mga boss. Hi kuya. What's up? What's up? Hi. Hello. What's up? Mga boss. Okay, so ayan, dito na tayo sa bahay. So, ayan, KD po. So, nanonood ng YouTube Number 1 subscriber. Number 1 subscriber si Mrs. Nanonood ng nanonood ng YouTube channel natin. Okay, so ayan lang mga boss. Kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog natin bukas. So ayan, maraming salamat po sa mga laging sumusuporta sa ating channel. Okay, kita-kita po tayo sa bukas mga boss sa susunod na vlog natin. Magandang araw po sa inyong lahat at God bless.